Ang umatikabong labanan sa tandem ni Yuta at Yuji laban kay Sukuna ay nandito na dahil ngayon ay i-review na natin ang spoilers para sa chapter 250. Isang chapter na punong-puno ng bakbakan. Kaya huwag na natin patagalin pa, simulan na natin. Sa unang panel ay makikita natin si Yuta na naghahanda na ng atake, hawak-hawak ang isang katana. Na kung saan ay pinalawanag dito ang functions ng domain expansion ni Yuta. Ayon dito na may infinite katana raw dito sa loob ng kanyang domain. At ang bawat katana ay may copied curse technique daw. Pero may twist. Nalalaman lang daw ni Yuta kung ano ang curse technique na nasa kanyang katana kapag hawak-hawak na niya ito. Dito na rin ikinumpirma na ang sure hit effect ng domain expansion ni Yuta ay nakadepende pala sa kung ano raw talaga ang copied curse technique na kanyang gagawing sure hit effect. Matapos niyan ay dito na makikita si Yuta na nagpakawala na ng mga maliliit na Shikigaming Rika. Ito ay ang curse technique ni Druvlak Dawala noon mga kaibigan na ginamit ni Yuta kay Uro. At habang paparating ang mga mini Rika ay kaagad naman itong ipinalayo ni Sukuna sa kanya. In which ay dito na nag-follow up ng mga suntok si Yuji. Pero blinak naman ito ni Sukuna. However, naramdaman naman ni Sukuna na ang mga suntok ni Yuji ay nagpayanig sa kanyang soul. After that ay dito na umatake si Rika pero naiwasan na naman ito ni Sukuna habang mini-maintain pa ang kanyang hollow wicker basket. Kasunod niyan ay umatake na naman si Yuta gamit ang curse technique ni Uro na sky manipulation at habang dinidefend ni Sukuna ang kanyang sarili ay dito niya na-analisa na ang dami raw ng kanyang curse energy reserves ay kaparehas na raw sa dami ng curse energy reserves na meron ngayon itong si Yuta. Nadagpa niya na hindi niya pa rin daw nagagamit ang kanyang domain expansion at ang kanyang reverse curse technique output ay di pa rin daw bumabalik. On top of that ay di niya rin daw magagamit ang kanyang world cutting dismantle na tumapos kay Gojo kung i-maintain niya ngayon ang kanyang hollow wicker basket. So ang mga bagay na ito mga kaibigan mula sa pagbaba ng reverse curse technique output ni Sukuna at ang temporaryong pag-disable sa paggamit niya ng kanyang domain expansion ay ang resulta sa kanyang pakikipaglaban noon kay Gojo. Kaya na may matapos niyan ay dito naman ibinato ni Rika si Yuji papapunta kay Sukuna habang si Yuta naman ay papaatake na rin. Subalit napigilan ni Sukuna ang atake ni Yuta gamit ang kanyang kamay. Pero ang sipa ni Yuji ay tumama naman sa baraso ni Sukuna na once again ay nagpayanig na naman sa soul ni Sukuna. Kaya dito na hinawakan ni Yuji ang braso nito. At habang naka-armbar itong ating bida ay ayon dito na nasisense daw ni Yuji ang realm between Sukuna and Megumi's soul. At ngayon ay sinusubukan na rin ni Yujing sirain ang parang tuning o synchronization ng soul ni Sukuna sa katawan ni Megumi sa pamamagitan ng paggising sa soul ni Megumi na napasync noon ni Sukuna gamit ang bath ritual. Meanwhile dito naman kay Sukuna ay dito niya na-realize na ang mga atake raw ni Yuji ay nagpapababa raw sa kanyang curse energy output at nagpapamanid daw sa kanyang kakayahang kontrolin ang katawan ni Megumi. Matapos niyan ay dito naman ginamitan ni Yuta si Sukuna ng curse speech kaya pansamantala itong hindi makagalaw. Na dahil dyan ay dito nagtagumpay si Yuta na matamaan si Sukuna ng thin icebreaker. Kaya na may nang napatalsik si Sukuna ay di na sila nag-aksepa ng panahon dahil sinalubong ni Rika si Sukuna ng isang suntok habang si Yuji at Yuta ay nagmamadali naman patungo sa King of Curses. But this time ay kumounter na si Sukuna mga kaibigan ng isang normal dismantle na tumama at nagpaatras sa ating mga bida. Kasabay niyan ay sinipa rin ni Sukuna si Rika sabay inatake niya rin ng slashing attack o cleave ang kamay ni Rika. Matapos niyan ay napaisip naman si Sukuna na upang makapag-deal daw siya ng fatal blow ay kailangan niya rong atakihin si Yuta ng isang slashing attack na nagre-require daw ng physical touch. In short ay kailangan niya rong atakihin si Yuta ng isang cleave at hindi raw ito dahil sa humina na ang kanyang curse energy output due sa kanyang pagpaglaban noon kay Gojo kaya naisipan niyang isang cleave na lang daw ang kanyang gagamiting slashing attack sa ating mga bida ang rason daw sa kanyang planong paggamit ng cleave dahil sa nag-improve daw ang defensive capabilities nitong ating mga bida. Bukod pa raw dyan ay aside daw sa RCT ni Yuji na mabilis nitong natutunan ang sure hit effect daw ni Yuta ay limited lang daw sa kanya na di raw naaapektuhan si Yuji bagay na nagpamangha kay Sukuna. Kaya nagtataka siya kung nagawa na ba raw ni Yuta dati ang ganitong klase ng high level use of barrier technique na iniba niya ang conditions ng kanyang sure hit effect. Kaya habang napangiti ngayon si Sukuna ay dito naman kina Yuta na ngayon hinihila ang kanilang mga sugat ay napasabi siya sa kanyang isipan na kung di raw sa mga damages at after effects na naidulot ni Gojo laban kay Sukuna noon ay masabi niyang matagal na raw sana silang napatay ngayon ni Sukuna without giving them a time na gumamit pa ng kanilang RCT. Habang si Yuji naman ay natatakot din sa kung ano raw ang maaaring mangyari sa kanila kung di nila matatapos si Sukuna dito sa loob ng domain expansion ngayon ni Yuta. Matapos ang pag-iisip na yan ay dito na naman kumilos ang dalawa at ginamit ngayon ni Yuta ang curse technique ni Charles Bernard na naghihintulot sa kanyang makita ang ilang mga segundo in the future. Na dahil dyan ay naiwasan niya ang atake ni Sukuna at nagawa niyang masipa ang mukha nito. Dahil dito ay sinimulan na ni Sukuna ng bilangin ang mga nakopyang curse technique ni Yuta na so far ay nasa
5 copied curse technique na in total. And at that very same time mga kaibigan, habang mabilis namang naghahanap ng opening si Yuta, ay dito niya na-realize na sinasadya daw pala ni Zuko nang magbigay ng opening sa kanya every time na mag-a-attempt siya ng atake gamit ang bagong copied curse technique. Kaya na may dito na gumamit si Yuta ng sky manipulation upang makagawa ng isang distraction. At dito na siya nag-attempt ng isang atake kay Zuko na gamit ang katana. Ngunit ang ataking to ay napigilan ni Zuko na gamit ang mga kamay nito, na ngayon naiinis na sa mga curse techniques na ginagamit ni Yuta. Pero dito pala nagkamali si Zuko na mga kaibigan, dahil maya-maya pa ay biglang nagbigkas si Yuta ng cleave, dahil ang katanang to pala ay naglalaman na ng cleave. So nakopya na pala ni Yuta ang curse technique ni Sukuna, na ngayon makikita ang mukha ni Sukuna na nagsimula ng magkasugat-sugat. Man, grabe, nakopya na pala ni Yuta ang curse technique ni Sukuna na kanyang ginamit ngayon sa sariling may-ari ng curse technique. Isang direct hit from Yuta ang natanggap ngayon ni Sukuna mga kaibigan. Grabe, napakaangas ng ginawa ni Yuta. Pero nakakakaba pa rin mga kaibigan, lalo na si Sukuna ang kanilang kalaban ngayon. However, we got to give credit kina Yuji, Yuta at ni Rika na talaga na may sa labanang to ay may kitang medyo nahihirapan talaga ang King of Curses na makabawi sa kanila. Kaya may sadyang nakaka-excite talaga ang maaaring susunod na mangyayari mga kaibigan matapos ang ginawang pag-atake ni Yuta gamit ang cleave. Kasi dito muna natin tatapusin ang video mga kaibigan dito sa last panel na to. Pero abangan nyo rin ang full chapter review para sa chapter na to para sa mas dama at in-depth review sa chapter 250. At wala pong break next week mga kaibigan, so tuloy-tuloy lang ang bakbakan. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.